Ito ay isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nais kong kunin ang pamagat ng salita ng Panginoon sa gabing ito sa verse 20. Verbatim lamang mga kapatid, ang ating paksa, ating pamagat ng ating paksa sa gabing ito. And we have titled it, You Have Been Bought for a Price. Purihin ang Panginoon. Napakabigat, napakamahal na mga talata, mga kapatid, na naipasulat ng banal na Espiritu sa ating Apostol Pablo. Totoo na maraming bagay na common meron tayo. Common sa ating lahat. At number one na niyan, ating mga katawan. We are not disembodied spirits, mga kapatid. Ang mga kasama ko ngayon ay katawan at kaluluwa na sumasamba sa Panginoon. Amen? Or baka naman nakaligtaan natin, na-miss natin ang isang salita sa first commandment ng Panginoon at focus lang tayo na ang dadalhin ko tuwing ako'y sumasamba at sasamba sa Panginoon ay aking isipan, aking puso, aking kaluluwa. Hindi, mga kapatid, sa gabing ito, dapat buo ka. At sa bawat pagsamba natin, wherever we are, ay buhay pagsamba dahil kasama sa sumasamba at harap sa Diyos, hindi lamang kaluluwa, hindi lamang spirito, hindi lamang mind, which are faculties of our souls. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan nating nabasa sa gabing ito ay pati ang katawan, kasamang luluwalhati sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Of course, lagi nating umaawit. Lagi nating inaawit. Lord, I give you my heart, my soul. Nakaligtaan natin na may isa pang unit. Napagagandang kung naalala pa natin ang tinurong series ng ating pastor, whether believer kayo ng trichotomy ng tao or dichotomy, which is ang divisions ng isang human being as a unit. Of course, tinuro sa atin soul, spirit as one, and then body. Meron tayong mga awit na tila baga ang ating pagsamba at paglapit sa Panginoon at ang ating dadalhin sa Panginoon is the within part ng ating pagkatao. At sa gabing ito, mga kapatid, idagdag natin at huwag nating kaligtaan. Nakasama nating iharap sa Panginoon sa corporate worship, individual worship, at sa pang-araw-araw na buhay ay ang ating mga katawan. Our bodies. Ang ating mga katawan ay isa lamang sa mga bagay that we have all in common. At sa gabing ito ay makikita natin, mapag-usapan natin, what are our bodies have to do with God? Gaano ba ka-significant ang ating mga katawan sa harap ng Diyos? Well, as introduction, mga kapatid, isa sa mga common na bagay na meron ang human beings maliban sa physical and spiritual parts niya ay ang tinatawag nating common sa ngayon na pag tayo'y nagawa ng isang kamalian, isang kasamaan, evil, or we have been wronged. Kahit mga Kristiyano minsan ay nabibiktima pa sa mga katagang, you have to pay for this. You have to pay for that. Babayaran mo yan. When we're wronged, mga mahal natin sa buhay, meron tayong common na tinatawag na sense of justice. What is that? What is this sense of justice? Minsan, may mga Kristiyanong ang bilis lumukso into conclusion, jumping into conclusion once ang mahal na sa buhay ay nadihado, have been wronged, anak mo have been wronged sa school, ang anak mo ay nabully sa school. Meron tayo mga kataga minsan or more often than not ay you have to pay for that, babayaran.
pananagutan niya to. Anak, pananagutan niya yan. Because everybody has this common thing of sense of justice. There's something in us that cries for justice. Kabayaran. Dapat bayaran nila ito, bayaran niya to, bayaran mo yan, bayaran mo to. Whether things or personal na infliction ng ating kapwa sa atin. Meron tayong mga katagang, you have to pay for that. And then dumating ang isang rabbi sa Israel na nagturong, love your enemy. Turn the other cheek. Ibigin nyo ang iyong kaaway. Pag sinampal sa kanan, ready ang kaliwa. So, does it mean ang Christianity ay hindi na nagtuturo about justice? Ibig ba sabihin na ang lahat ng evil, lahat ng kasamaan ay wala ng kabayaran? Of course not, mga kapatid. Pero ang tinuro ng ating Panginoon, when we are wronged, ang lahat na ituro sa atin, ang lahat ng kasamaan, if not now, if judgment will tarry, pero it will tarry, pero certain na may judgment, may kabayaran ng lahat ng evils, lahat ng kasamaan sa mundong ibabaw. Pag sinabi ang tinuro ng Christianity na love your enemies, hindi ibig sabihin noon, mga kapatid, ng lahat ng evil persons at lahat ng mga masasamang tao and every wickedness ay wala ng reckoning, day of reckoning. Kung hindi man natin ngayon, mga kapatid, ang ating sense of justice, ang ating mga cries of justice, maaaring sa ngayon, sa presenting panahon ay may konting relief or short relief lamang. Pero at least we believe na vengeance ay siguradong darating. Pero hindi tinuro ng banal na kasulatan na nasa atin ang paghihiganti. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos din ang nagsabi that vengeance is mine. Well, totoong hindi maalis sa atin dahil kasama sa spirit part, soul part ng tao, ang crying of justice. Because remember that we have been made after God's image and God is a God of perfect justice. Mayroon tayong mga cry na dapat lahat ng evils ay may kabayaran, and that is true. And that's a truth and that's a fact, mga kapatid. Because sa ating mga pagkataong loob, kasama sa ating soul part or spirit part, ang sense of katarungan, sense of justice and righteousness. Saan natin nakuha yan? Of course, sa Diyos, bilang created in the image of God. Pero noong tayo yung mga hindi mananampalataya, of course, mata sa mata, pangil sa pangil. Hindi tayo sa Christianity na lang tayo natuto ng pagpapatawad, pagpapaliban ng kabayaran ng lahat ng kasamaan. Nung na-meet natin ang preacher sa Rabbi sa Israel, ang pangalan ay Panginoong Kristo Jesus, to love your enemy, at ang vengeance ay sa Panginoon. At nung tayo'y tumanggap sa Espiritu Santo ng Diyos, of course, ang relief na lang sa atin, na pagdating ng araw, there is a day of reckoning and day of judgment sa lahat ng evil. So kahit sa ngayon ay ang satisfaction na lang para sa atin sa kasamaan na lumalaganap sa buong mundo, mga kapatid, ay ang day of judgment ng Diyos. Of course, hindi ibig sabihin na itolerate natin ang evils. Sabi nga ng banal na kasulatan about the righteous Lot, every day na-vexed, na-anoint ang kaluluwa ni Lot sa nakapaligid sa kanyang kasamaan sa Sodom at Gomorrah. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, as it was in the days of Sodom and Gomorrah, so shall it be sa mga huling araw, mga kapatid.
Pero, God being the God of perfect justice, maliban sa common sa atin ang tinatawag na sense of justice, huwag nating kaligtaan na sa ating mga pagkataong loob, sa ating part ng ating mga spirito ang tinatawag na conscience, ay may common ding bagay na tayo'y nararamdaman. Nung tayo'y mga makasalanan pa, mga kapatid, maaaring, sabi ng banal na kasulatan, stirred with hot iron ng ating mga conscience. Sinasabi ang mga wicked na mga tao ay wala ng konsyensya. Pero hindi naman nawawala ang conscience, mga kapatid, sa atin nung tayo'y napakasasa sa kasamaan at kasalanan, bago dumating ang nagra-ransom sa atin, ay hindi natin nadama ang sense of guiltiness sa ating mga budhi. Hanggang sa dumating ang good news, hanggang sa dumating ang banal na kasulatan, hanggang sa dumating ang ebanghelyo. Of course, there's good news, pero hindi magiging good ang isang report, ang isang ebanghelyo, mga kapatid, kung hindi rin naituro sa atin ang matinding pangangailangan, matinding problem ng mga tao, at yun ay the sin problem. Kaya pagdating ng mahal na Panginoon, di lamang siya muna nagturo na turn the other cheek, forgive your enemy or love your enemies. Pero wag nating kaligtaan na ang pagdating din ng Panginoon ay meron siyang sinasabing, I came to seek and save the lost, and to serve. I came not to serve but to serve and to give my life as a ransom for many. Ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus, maliban sa siya isang dakilang tagapagturo, isang dakilang rabay, the one thing na napakaganda at napakainam kasama sa Ebanghelyo ay na ang buhay ng ating Panginoong Kristo Jesus ay para sa ransom, sa kabayaran ng marami. Kung meron mang mag-cry ng perfect justice, kung meron mang mag-cry na you have to pay for this, walang iba, mga kapatid, kundi ang Diyos. In fact, that's the cry of God. That's the cry, part yan ng Diyos sa kanyang mga attributes nung nahulog ang tao sa pagkakasala. And the whole humanity, in fact, sa harapan ng Diyos ay naging mga makasalanan. The just God cries for perfect justice. At nung itinuro sa atin, ipinangarang ang Ebanghelyo na tayo'y mga makasalanan at sa harapan ng Diyos ay condemned, tayo at ang justice ng Diyos ay hinahanap sa atin. Nung nakaramdam tayo ng sense of guiltiness sa ating mga kaluluwa, mga kapatid, we run to God for mercy. We cry to God for mercy. Now, sinasabi ko to sa inyo, mga kapatid, dahil yan ang isang keyword sa ating binasang talata. We have been bought for a price. At ang price na yan ay walang iba kundi itinuro mismo nung nagbayad para sa atin. Itinuro mismo ng Panginoong Kristo Jesus that I give my life as a ransom for many. Bakit kailangang may magbayad? Because the cry of God's perfect justice is upon us. Dumating ang Panginoong Kristo Jesus at ibinigay ang kanyang buhay as a ransom for many para kung ang perfect justice ng Diyos ay sisigaw laban sa atin, magdidemand laban sa atin, kaya nating sumigaw at sumagot, no, I've been paid in full. Nangyari yan, mga kapatid, na-fulfill yan sa krus ng Kalbaryo nung sumigaw ang ating Panginoong Kristo Jesus bago nalagutan ng hininga, Father, everything is paid in full. God's cry of perfect justice na para sa atin
ay sinagot ng ating Panginoong Kristo Jesus. Bago natin tutuklasin ang background ng mga talata ng Apostol Pablo sa kanyang panulat sa 1 Corinthians, tandaan natin, bago tayo nabili bilang mga slaves, wag nating kaligtaan na ang price ng buying sa atin with the price ay nagsasabing ganon kataas ang halaga at kabayaran ng ating pagkakasala. To the point na walang ibang pwedeng magbayad kundi ang Diyos mismo, mga kapatid. Ang Diyos lang mismo ang pwedeng makapagbayad. Hindi kay Satanas siya nagbayad. We have been bought, we have been paid, we have been ransomed back to God. At ang pwede lamang magbayad ay ang Diyos, at salamat sa Diyos dahil meron siyang paraan upang mabayaran niya ang ating mga pagkakasala, ang ating mga halaga ng ating mga kaluluwa, mga kapatid, ng dahil sa kasalanan. At ang pwedeng magbayad lamang ay ang Diyos. At salamat dahil meron siyang paraan by becoming the Logos made flesh in the person of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Yan ang unang tandaan natin about being bought for a price. Salamat sa Diyos na finulfill mismo ng Diyos ang kanyang sariling perfect justice. Minsan sumisigaw pa rin ang hustisya ng Panginoon at katarungan ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga kaluluwa. Pero ang ating ganti, mga kapatid, Lord, Father God, I've been paid in full. I've been bought in full. Because Jesus has paid us in full, mga kapatid. Kaya bawas-bawasan na natin ang ating mga cries just because we have the sense of justice. When we are wronged, naturuan tayo na magpatawad. When we have been kung nautangan tayo, tandaan natin ang parable ng ating Panginoong Kristo Jesus. Una, ang isang parable na alala ko, kung ang effect ng forgiveness ng Panginoon, pagpapatawad ng Panginoon sa mga pagkakautang, sino ba ang mas magmahal ng higit sa Panginoon? May nakasagot ng tama, Panginoon, siyang pinapatawad ng marami. May isang parable pa ang Panginoon na tayo, ang isang nagkaroon ng utang sa isang vineyard lord ba yun or landlord na pinatawad sa lahat. When it is his turn na naman na magpatawad, hindi man lang nagawang magpatawad. Dahil pinairal ang tinatawag na his sense and cry for justice. Bayaran mo yun. Dapat mong bayaran. When, bago pa lang, pinatawad siya ng lubos ng kanyang Panginoon na kanyang pinagkautangan. Remember, mga kapatid, buong pagkatao at buong unit natin ang binayaran ng Panginoon. It is very true that we will worship God, we will glorify God, we will serve God with all our hearts, with all our souls, minds, every faculty, inward faculties ng ating inward part. That's true. Pero wag nating kaligtaan ang ating talata ngayon. We have been bought for a price. At ang keyword na inulit-ulit ni Apostol Pablo starting verse 12 hanggang verse 20 ay ang ating mga katawan. Panginoon, sa puso't isipan ko, gusto kong sambahin ka kasama mga banal, pero ang katawan ko ay hindi ko dala. Hindi ko madala-dala. Oh well, mga kapatid, hindi iniwan ang ating mga tawang wasak sa kasalanan. Hindi iniwan ng Panginoon na hindi bayad. Kaluluwa at katawan ay binayaran ng Panginoon ng buo. Sa 19 and 20, tatlong fact ang ating makikita niyan. Una,
We have been bought for a price. Pangalawa, sa verse 19, dahil we have been bought for a price, we are not our own. Daming Kristiyano makapag-asta sa buhay, paggising sa umaga, they're in their own. Remember, bawat draw ng ating katawan ng hangin, bawat gising, bawat buka ng ating mga mata every morning, every evening, bawat galaw ng ating mga katawan, mga kapatid, kasama yan sa binili ng ating Panginoon. We have been bought for a price. Pangalawang blessed fact niyan ay hindi na tayo sa ating sarili, hindi na tayo ang master sa ating mga katawan. And that brings us to the conclusion ng Apostol Pablo, therefore, glorify God in our bodies. So Christianity, mga kapatid, being a Christian has also something to do with our bodies. Huwag na kayong magpadaya na ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya kahit anong gagawin natin sa ating mga katawan is worthy sa harapan ng Panginoon. Well, thank God na tinubos, nilinis, niligtas ang ating mga spirito, kaluluwa. And then, salamat sa Panginoon, pati ang ating katawan ay kasama sa binayarang buo, paid in full. Nung sumigaw siya, Lord, Father God, paid in full. Ang ating kaluluwa at spirito, pati katawan ay bayad sa harapan ng Panginoon. And brings us to conclusion, sino ang maluwalhati? Sino ang masusunod? Sino ang Panginoon? Sino ang may authority? Ang bumili sa atin. At napakaganda dahil ma-realize natin na ang mga katawang ito ay para sa Panginoon. So sinabi ko na sa inyo na tingnan natin ang buying with a price for a price ng Panginoon sa atin. Of course, speaks of redemption, buying back. At binayaran ng Diyos ang halagang walang sino mang makapagbayad. Binayaran ng Diyos ang halaga at katumbas ng nag-enslave sa atin, sa ating mga kaluluwa at katawan. At yun ay ang kasalanan. At ang katumbas noon ay mahal na dugo, buhay, life. I'll give my life as a ransom for many. Verse 20, hindi binanggit ni Apostol Pablo ang price. Pero sa ibang mga talata, alam natin, kung titingnan daanan natin ng 2 Peter 2:1, may master na bumili. Ito ay tumutukoy sa mga false prophets. Sa kapanahon ni Apostol Pedro hanggang sa ating panahon, also appeared among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies. Hindi lamang destructive heresies ang mga ituturo ng mga false prophets at false teachers na ito, kundi even denying the master who bought them. May master na bumili sa kanila, ngunit nagawa pang magturo, mangaral ng destructive heresies ng ikakapahamak lamang ng mga kaluluwang nakikinig sa kanila. Alam natin kung sino yung master na yon na bumili sa kanila at bumili sa atin, mga kapatid. Amen. Isa lang ang sumigaw, I have paid in full. I have paid them in full, Father. Of course, nasatisfy, of course, ang Diyos sa kabayaran na yon by raising Jesus Christ from the dead. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Revelation 5:9. Ito yung mga redeemed. Nakita ni Apostol John sa langit, and they, the redeemed, ay umaawit. Worthy are you to take the scroll and break its seals, for you were slaughtered. Medyo mabigat na salita ng banal na kasulatan.
For you were slaughtered and you purchased people for God with your blood from every tribe, from every language, people, and nation. Salamat, mga kapatid. Tayo ba ay bahagi sa mga tongue, tribes, and people, and nations na sinasabi ng banal na kasulatan na binili ng mahal na dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Ang pinatutungkulan ay ang lamb, ang kordero, na umawit ang mga banal na sabing karapat-dapat ka to take the scroll and to break its seals. At salamat dahil meron ngang isang worthy. Paano nagiging worthy? Hindi dahil siya ay Diyos na at Panginoon na. Siya ay nagiging worthy because He has been slaughtered. And by that slaughtered, binili tayo balik sa Diyos sa pamagitan ng kanyang mahal na dugo. I believe, iparalel natin yan sa sinabi ni Apostol Pablo, wala siyang binanggit na price doon, sinabi nilang at a price. Walang sabi ng ibang mga manunulat ng banal na kasulatan, ang price na yon ay ang dugo, ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus. Ganyan kabigat ang kasalanan at ganyan kataas ang halaga natin mga kapatid sa paningin ng Diyos. Before niya maituro sa atin ang kataas-taasan ng ating halaga, binayaran niya muna ang pinakamataas ng halaga dahil sa kasalanan, mga kapatid. Huwag nating kaligtaan yan. Huwag nating i-brag sa ating Master Lord, thank you Lord, I've been bought with a price. Pero tandaan natin ang price na yan ay unang nag-suffer, unang inangkin ng Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. And then, balik tayo sa background ng 1 Corinthians. 1 Corinthians, kung familiar kayo sa word na to Corinthianize, ay isang city na rampant ang tinatawag na sexual business. Hindi lang naging commercial ang sexual relations, mga kapatid, kundi part ng pagan religion ng Corinth. Sa kanila, ang temple of Aphrodite at ang kanilang mga servers, ang kanilang mga priestess ay mga prostitutes. Part sa kanila sa pagan religion ng pagsamba kay Aphrodite ay ang sexual na mga bagay, na mga relations, mga kapatid. Yan ang backdrop ng 1 Corinth. Isa pang backdrop ng 1 Corinth ay ang slave trades. Rampan din sa kanila ang bentahan ng mga alipin. So makikita natin sa background at backdrop ng 1 Corinth sa mga talata ng Apostol Pablo starting verse 12. Na nandoon makikita natin na sa backdrop ng slave trading, buying with a price, ang pagbili ng Panginoon sa atin with a price. Hindi lamang focus tayo sa halaga, kundi ang pagbabago ng ownership. Dahil ang mga slaves ay properties ng mga Greek culture. So ang pagbibili ng mga slaves sa market, being part sa kanilang commerce, mga kapatid, ay of course, probably with mga papers and documents to verify, to confirm na ang slave na to ay may bago ng pag-aari. So makikita natin sa ganong setting na tayo, soul and body, ay binili ng Panginoon. That means change of ownership. We have been enslaved by sin. Maaring abstract ang sin, pero pwede nating ma-personify ang kasalanan. Pero nung binili tayo sa isang halaga ng ating Panginoong Kristo Jesus, then sino na dapat ang may-ari sa atin? Sino na dapat ang master sa atin? Master natin. Sino na dapat ang may authority sa atin at sino na dapat ang maluluwalhati sa atin? And especially sa ating mga katawan, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Slaves are, ang benefits ng isang slave noon at mga slaves ay physical. Mostly physical, walang pakialam.
Pag ikay mahina, talagang hindi ka mahalin, hindi ka mabebenta. Dahil yun lang ang purpose ng slaves noon. And that's why, kasama sa mga sulat, talata ni Apostol Pablo, ang about sa katawan. Because ang slaves noon ay, ang kagamitan lamang nila ay for mundane task, for rigorous task na mabibigat, pang physikalan na purposes, mga kapatid. And so, kumbaga, pag ikaw ay slave at nabili ng bagong owner, maring ganun pa rin ang purpose. Nagbid lang, na-auction ka lang at nagbid ang isang master at nabili ka sa isang mas mataas na halaga kaysa isang slave buyer. Pero ang purpose pa rin na nabili ka at bago ng iyong owner ay ang iyong katawan, ang iyong strength. Yun pa rin naman ang purpose mo kahit bago na ang owner mo. Slave ka pa rin. So dadalhin natin yan sa sinabi ng Apostol Pablo ng ating makatawan ay binayaran din ng Panginoon sa isang halaga. Kaya ang una, what does it mean? Mga kapatid, to be bought. That our bodies have been bought for a price. Anim na bagay ang aking ibibigay sa inyo. For what does it mean that our bodies have been bought for a price? Una, ang ating mga katawan, ang ating Panginoon, the Lord is for the body. At mababasa natin yan sa verse 13. The Lord is for the body and not against it. Kung ang purpose ng isang nakapagbid ng mas mataas, isang slave, ibang slave master ay dahil sa isang mas mataas na price, aring mas nakita niyang mas may gamit ka. Mas may gamit ka pa at mas malaki ang gamit mo. Mas gamit nila ng mga slaves sa panahon ni Apostol Pablo sa pagkasulat ng Korinto. Pag ang isang slave ay nabili, ang kanyang service, ang kanyang katawan, at mostly yun naman ang kagamitan ng mga alipin sa panahon ng slave trading, sa panahon ng Corinthian culture, sa Greek culture. Pero sabi ng Apostol Pablo, by getting that situation of slave trading at dinala niya sa spiritual matters, sa pagbili ng Panginoon sa ating mga katawan. Sabi niya sa verse 13, food is for the stomach, sa bandang last part na lang, and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality. Isa sa mga backdrop at background ng Corinth sa pagkasulat ni Apostol Pablo sa Corinthians, which is the religion involving sexual relations, and that's sexual immorality. Yan yung pinakapunto ni Apostol Pablo. Pero ang ating mga katawan is no more for sexual immorality, fornication sa ibang versions, but for the Lord. And the Lord is for the body. Our bodies have been bought for a price. Parang ating mga katawan ay para na sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa ating mga katawan. Huwag nating sabihin, Christianity is just heart and soul, buo. Worship God in the integrity of my heart. But remember, let's worship God now with the integrity of our hearts and with our bodies. Dahil kasama yan sa binili ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, ang ating katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa ating mga katawan. Sino ngayon ang may authority sa ating mga katawan, mga kapatid? Ang bumili sa atin. Ang bumili sa atin. Una, sa positive thing. So, nasabi ko na kanina sa inyo, in times of worship, in times of serving the Lord, hindi mo pwedeng separate ang ating mga katawan. Pero unang tinutukoy ni Apostol Pablo bilang nabili na sa isang napakataas at napakalaging halaga, ang katawan natin ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa ating mga katawan.
Naalala ko tuloy ang Gnosticism dahil ang Gnosticism ay silang nagpropagate ng belief na all evil, all matter is evil kasama ang katawan at ang good lamang na meron ay ang soul or spirit. That's why the Gnostics nagtuturo na di pwedeng si Jesus Christ has come in the flesh. Yan ang niribat ni John. Dahil di pwedeng ang isang holy, righteous na spirit na si Jesus ay tumira sa isang evil na body. Totoong sa ating mga katawan na express ang lahat ng kabulukan or kabanalan, katwiran na meron ang ating mga puso o ang ating mga spirit or ang ating mga kaluluwa sa katawan na express. That's what tinutukoy ni Apostol Pablo. We have been bought for a price. Ang ating slave master na bago ay ang ating Panginoon, ang ating katawan ay para na sa Kanya, kaya ang ating mga katawan ay hindi na dapat nagagamit pa sa kung ano man ito nagagamit noon. Sa time ni Apostol Pablo, mostly ang bodies, of course for servitude. Pangalawa ay ang sexual immorality sa panahon na culture sa Corinth. So ating ma-imagine na ang mga Corinthians na mga Kristiyano, na mga converts ni Apostol Pablo ay nag-struggle. Of course, surrounded pa rin sila, nasa city of Corinth, at kung nandoon man, umuusbong man ang Christianity, kaya nga ang daming struggles ng Corinthian church. Dahil of course, pinapaligiran pa rin sila ng ganong sitwasyon. Slave buying and trading, and then the religion of Aphrodite sa kanilang city. And then ang Church of Corinth ay nasa Corinth. Maaring mga kapatid, sa ilang mga Corinthians probably, ay hindi makamove on na ang katawan, kanilang mga katawan. Maraming mga Kristiyano sa Corinth na dumaan, nakaranas sa ganong commerce sa religion ni Aphrodite. Probably, it might be 80% na may mga converts na ganon ang dating buhay. In fact, before verse 12 ng 1 Corinthians 6, sa 9 to 11, ay doon binabanggit ni Apostol Pablo, lahat ng wicked hindi magmana sa kaharian ng langit ng Diyos. At huwag tayong magpadaya, sexually immorals, adulterers, fornicators, and so on and so forth, ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. At sabi ni Apostol Pablo, such were some of you. Pero tayo ay nilinis na, sanctify na, niligtas, tinubos, hinugasan, inaring ganap ng Espiritu ng Panginoong Diyos at ng pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. So we can say that maraming mga Kristiyano na na-convert sa Corinth na ganon ang kanilang dating buhay. And then hindi pa rin move on ang kanilang mga katawan na hindi na sila ang master at hindi na para sa sexual immorality, kundi para na sa Panginoon. Maaaring hindi tayo gaano makarelate sa sitwasyon, gaano man ka-wicked practices meron ang taga-Corinth mga kapatid, pero true pa rin na ang ating mga katawan sa ngayon na ikaw ay Kristiyano na. Tandaan natin na tayo ay binili na sa isang napakataas na halaga. Ang ating mga katawan, bodies, not just mind and soul, kundi pati katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa ating mga katawan. That's one thing na sinabi ni Apostol Pablo, we have been bought for a price. To be against our bodies means to be against the Lord. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, all things are permissible for me. Well, tandaan natin na ang all things na yan ay may qualifiers na yan. Hindi na yan all things na pati ang lahat ng labag sa Christianity, labag sa turo ng Panginoong Kristo Jesus, labag sa turo ng Christian faith. Sa ibang paraphrasing ng sinabi ni Apostol Pablo, all things are permissible for me, but not all things are beneficial. Yung mga bagay na hindi naman evil, and yet, sabi ni Apostol Pablo,
hindi lahat ng bagay ay beneficial para sa kanya. At kasunod na yung talata na yan. At sabi niya pa, sa pangalawang bagay na gusto kong ipakita, being bought for a price. Yung part na yan. Na all things are lawful for me sa verse 12, but not all things are profitable. All things are permissible. I-out mo na ang mga bagay na labag sa Christian faith sa all things na yan. Dahil may qualifier sa Apostol Pablo, ang mga bagay lang na profitable, mga bagay na ayan, ang tawag dyan sa version na yan, profitable. All things are lawful for me. Pero ang pangalawang bagay na gusto kong ipakita pinakita ng banal na kasulatan ay, but I will not be mastered by anything. Sa loob ng salitang master ay ang word na exousia. Ibig sabihin, authority. Ayun mga kapatid, if we have been bought for a price ng ating Panginoon, maliban sa ang Panginoon ay para sa ating mga katawan at ang ating mga katawan ay para sa Panginoon, all things are permissible sa atin. Hindi nakasama sa all things yung from verse 9 to 10 na mga kasalanan sa 1 Corinthians. Kundi mga bagay, being Christians, being mananampalataya na mga kapatid, na pwede natin gawin sa ating mga katawan. Maaring lawful, permissible, pero hindi lahat profitable. And then sabi ni Apostol Pablo, all things are lawful, permissible, pero hindi ako magpailalim sa kapangyarihan nito. Ibig sabihin, wala na akong authority mismo sa aking katawan. Dahil yun na nga ang sinabi ng ating nabasa kanina sa una, ang Panginoon na ang para sa ating mga katawan, mga kapatid. Nabasa ko kasi din, especially this part, dahil naka-quotations yan sa ibang versions, na ito'y nagiging mantra, nagiging motto ng mga Corinthian Christians. Which speaks of liberty bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang Christian liberty natin, mga kapatid, ay hindi lisensya sa paggawa ulit ng kasalanan. Ang mga Kristiyano, of course, nagkakamalit, nagkakasala. Pero ang ating kalayaan bilang mga Kristiyano na maaaring sa mindset ng mga Corinthians, saved naman ako, ligtas naman ako, nilinis naman ako. So ano mang gagawin ko sa aking katawan? Baga, kung ibabalik natin sa unang pinakita ko kanina, ay pwede kong gawin. And yet, nirebat na yun ni Apostol Pablo dahil ang katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para na sa ating katawan. And then kung gano'n ang fact, mga kapatid, maaring motto ito sa mga Corinthian believers sa panahon ni Apostol Pablo. Pero sabi ni Apostol Pablo, maaring maraming mga bagay ang pwede nating gawin na permissible sa ating mga katawan. Pero don't be mastered. Huwag kang magpailalim sa authority ng bagay na yan. Yan sa iyong katawan. Mga ginagawa natin sa ating mga katawan, of course, mga kapatid, ay maraming bagay patungkol sa physical things na kasama sa ating buhay Kristiyano. Sa panahon ni Apostol Pablo, sa panahon ng Corinth, ay wala pang ganong technology sa ating nakagaya sa ating panahon. Maraming permissible sa ating mga bagay, gadgets, internets, wifi. Technologies are permissible sa ating kalagitnaan. Pero kagaya ng tinuro sa atin ng Sunday, na ang mga bagay na ito ay hindi pwedeng mag-master sa ating mga katawan. It's a shame, mga kapatid, na kaya nating magtagal ng 8 hours, 12 hours, how many hours sa gadget, at ang binabasa ay hindi naman related sa ating buhay pananampalataya. And then ang na-spend ay walang iba kundi ang ating mga katawan. After watching senseless, nothing, walang kwentang mga bagay, napapagod ang katawan. At minsan, pagdating sa bagay na iharap ng ating katawan, dahil yun ang conclusion ng Apostol Pablo, glorify God in your bodies, nahirapan na tayo, napapagod na tayo, and yet ang ating mga katawan, ating mata, ating every 5 senses ng ating mga bodies ay na-spent natin. Kumbaga, nagpamaster tayo sa mga bagay na yun na hindi naman profitable.
Technologies are permissible sa ating kalagitnaan. Nabanggit ng Sunday, magagamit natin yan for good. Pero pwede rin gamitin yan ng kaaway for distraction. Pwede natin gamitin yan for profitability. Pwede rin nating magamit yan na nadidihado na tayo pagharap sa ating Panginoon upang dalhin natin ang ating mga katawan sa pagsamba. Remember that our bodies are indeed part of our worship. Remember Romans 12:2. Present our bodies living sacrifices. Hindi lang yung soul part, kundi pati ang ating mga katawan ay mga buhay dapat na handog sa harapan ng ating Panginoon. Don't be mastered. Huwag nating hayaan ang ating mga katawan na ma-master ng kung ano-ano. Kahit pa mga bagay na yun ay permissible, sabi ni Apostol Pablo, or lawful. We have been bought for a price. Kung ang Panginoon ay para sa ating mga katawan, then ang mga bagay na permissible at hindi naman profitable, don't be mastered by it. Ang Panginoon pa rin ang master. Every time na gumamit tayo sa technology, sa entertainment, tandaan natin kung na-spend ang ating mga katawan, Panginoon, ikaw ba ay naluluwalhati? O Diyos, ikaw ba ay naluluwalhati? Dahil yun ang pinaka-supreme conclusion ng ating talata sa gabing ito. Glorify God in our bodies. Daming mga permissible sa ating mga katawan na pwedeng gawin, except sa mga bagay na contradictory na sa Christian faith. Of course, paulit-ulit nang nababanggit sa pulpito, how we dress our body, how we cover our body, how we decorate our body, if it needs decoration man. Huwag nating sabihin na ang cosmetics, lahat ng cosmetics ay permissible. Dahil may mga pag-apply ng cosmetics sa ating mga katawan na contrary na sa Christian faith, then hindi na yun kasama sa all things. Every time we apply something sa ating katawan, every time damitan natin ang ating mga katawan, every time may ipapasok sa ating mga katawan, inumin or kainin, sabi nga ng banal na kasulatan, everything we do, whether we eat or we drink, do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa sa ating katawan, maaaring permissible at kung hindi naman profitable, don't be mastered by it. Tandaan natin lagi, itanungin natin lagi ang bagong master ng ating katawan, Panginoon. What am I doing with my body? Narinig mo na ang dapat mong takpan sa iyong katawan. Narinig mo na kung paano mo i-decorate ang iyong katawan. Ang mga bagay na permissible ng ating Christian na pananampalataya. Then, kung yun ang profitable, yun ang ating gawin. Ang word na master, sabi ko na kanina, nasa loob niya ng word na exousia, so authority. At wala nang ibang mas may authority sa ating mga pangatawan kundi ang ating mahal na Panginoon. We have been bought for a price, so ang ating mga katawan ay hindi na dapat ma-master pa ng mga bagay na hindi profitable. Related yan sa nabanggit ko na kanina, bilang pangatlo ay ang hindi na dapat magagamit sa sexual immorality. Yan, nasasabi yan sa verse 18. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body. Immoral man means about sexual immorality na kasalanan na of course ang nagagamit ay ang katawan, ang ating mga katawan. If we have been bought for a price, napakataas na price, at bago na ang ating Lord, bago na ating Master, sa ilalim ng kanyang authority lamang ang ating mga katawan, ang ginagawa ng ating mga katawan, our body is for the Lord, and the Lord is for the body. And that's why, sabi ng Apostol Pablo, kung nagkaroon pa kayo ng struggle, Corinthians, flee! Paano sila mag-flee if they're surrounded by this pagan religion about sexual relationships? Illicit and immoral sexual relations sa loob ng Corinthian city. So ang katumbas niyan, mga kapatid, ay walang iba kundi kabanalan.
Sabi nga ng Panginoon, lahat ng lumalabas sa tao ay na-express sa katawan at yun ang nagpapadumi. So kung ikaw ay kay Kristo na, ikaw ay binili na ng Panginoong Kristo Jesus at ang sabi pa nga ng banal na kasulatan, hindi ka lang binili, hindi lang tayo binili ang ating mga katawan, hindi lang binili, meaning binayaran. In reality, that's true. Pero mayroong ibinigay, mayroong ipinagkaloob. Hindi niya lang binili tayo, hindi lang tayo binili kung i-out natin ang pagiging former slave master natin na ang walang iba kundi ang kasalanan at ang bagong slave master natin ay ating Panginoon. Makita natin sa matalata ni Apostol Pablo na binili tayo bilang dwelling place. Makikita natin yan sa sinabi niya na our bodies are temple of the Holy Spirit. So dalawang bagay na makita bilang new ownership meron tayo, bagong master. Pangalawa, binili rin tayo as residences. So kung pinapatakasan ang sexual immorality, ng involved niyan ay of course ang ating mga katawan. Di lang sa mga sexual immoralities na nagawa natin before tayo nagiging Kristiyano, pinapatakasan ni Apostol Pablo ang paggagamit ng ating mga katawan sa mali ng paraan ayon sa Kristiyanong pananampalataya. Of course, opposite ng immorality, sexual immorality, bagay na ito na sinabi ng Apostol Pablo ay ang kabanalan na mula sa ating Panginoon. Lalabas lang din yan, mga kapatid, of course, from the inside. At sino ba ang nasa sa loob na ating nabasa mula sa ating talata? Walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Bago natin i-relate ang templo sa worship, i-relate natin ang templo bilang residence ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Kung ang nananahan sa atin ay banal na Espiritu ng Diyos, yan ang direct opposite sa immorality na pagkagamit sa ating katawan. Ang ma-display sa ating mga katawan, kung ang lahat from the inside ay nagmamanifest, na-express in the bodies, then kung sino ang nasa loob natin, sino na pa ang residence sa atin, sa ating kaloob-looban. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus, ang Espiritu ng Diyos, si Jesus Christ, ang banal na Diyos, ang banal na Espiritu, ang ma-express na ngayon dapat sa ating mga katawan ay kabanalan, katwiran, at kung ano paman ang ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay. No more or flee the opposite na pagkagamit ng inyong mga katawan, Corinthians, now sa ating church. Kung ano man ang opposite sa kabanalan, katwiran na dapat ma-express dahil may bagong residence sa ating mga katawan, sa ating mga buhay. At yun ay ang Diyos. So hindi lang tayo mga slaves dati sa kasalanan na binili ng mataas na halaga ng Panginoon. Tayo rin pala ay mga tahanan. Tahanang binili ng Panginoon, hindi lang binili, kundi talagang tinahanan. Yun ang sabi ng verse 19. We are not our own dahil binili tayo ng may halaga at di nyo baga nalalaman na ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang nasa loob natin, mga kapatid, bilang mga tahanan, bilang mga templo, ay isang banal na Espiritu, whom we have from God. So we can only flee immorality by the power sa residente ng ating mga katawan at yun ay ang Espiritu Santo ng Diyos. Of course, nasulat ang magka-opposite na sitwasyon nila Joseph at David na pwedeng ma-involve ang katawan dahil sa sexual na kasalanan. Ang isa ay talagang nangyari, ang isa naman ay kayang tinakasan. Both ay pinasulat ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan at nababasa natin ang kanilang mga buhay. Flee immorality like Joseph. Di natin ibadya ang ating mga katawan sa mga panahong nandiyan ang tukso, kagaya sa mga panahon na nangyari sa buhay ni David. Of course, we cannot flee these things, mga kapatid,
Kaya sinabi ni Apostol Pablo, kayo ay nabili ng Diyos sa isang halaga, kunit hindi tayo iniwan na blanco, hindi tayo iniwang bakante. Ibinigay niya ang pwedeng tumira, na siyang kapangyarihan, na siyang antidote, na siyang panlaban sa malakas na udyok ng immorality, lalo na sa panahon ng Corinthian City at kahit man sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Wala tayong ibang kapangyarihan at kalakasan, kundi siyang residente sa ating mga katawan. At ang banal na Espiritu yan, mga kapatid, sabi na ating talata. We have been bought, we have price, that our body is for the Lord and the Lord is for our body. We should not be mastered for anything, by anything, but God or but the Lord. Hindi na para sa immorality. At ang pang-apat, na nabanggit ko kanina, tayo nagiging dwelling place ng Espiritu Santo. Dalawang bagay na napakaganda, bilang binili tayo ng Panginoon sa isang napakataas na laga, ay ang pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Sa verse 14, sabi ng ating mabasa dito sa same chapter, 1 Corinthians, now God has not only raised the Lord Jesus, but will also raise us up through His power. Yan ang isang bagay na mainam nating tandaan. Binili ka sa isang napakataas na halaga. Ulitin ko, ang ating mga katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa ating katawan. Ang ating mga katawan hindi na dapat magpapailalim pa sa kung anumang bagay, kundi sa ilalim lamang ng authority at kapangyarihan ng Diyos. Ang ating mga katawan ay tahanan at templo ng Diyos. Panglima, ang ating mga katawan ay hindi rin iiwanan ng Panginoon kung sakaling kakainin man tayo at ililibing man tayo sa hukay. Sabi ng verse 14, God has not only raised the Lord Jesus, but will also raise us up through His power. Ano ang pinapatungkulan nito? Ang atin pa rin mga katawan, mga kapatid. Ganun natin makita ang halaga na binayad ng Panginoon sa ating mga katawan na merong iniwan siyang salita na siyang pag-asa sa pagkabuhay na maguli. Aanhin nga rin naman, mga kapatid. That's just logical. Dahil aanhin naman ang taas ng presyo ng pagkabili sa ating mga katawan kung iiwan lang din at babalik lang din sa alabok. Ang sigaw ni Job, mga kapatid, di ba? I know my Redeemer lives, na kahit pa ang katawang ito ay uurin man, lalamunin, magiging tahanan ang hukay. Pero sa aking katawan, of course, hindi niya sinabing glorified, glorious body. Pero alam na natin by the virtues at turo sa New Testament, ang pag-asa ng ating mga katawan, kung kakainin man at maiiwan man sa hukay, babalik man sa alabok, mayroon tayong pag-asa sa pag-resurrection, mga kapatid, sa pagkabuhay na maguli. Dahil ang garantiya noon, ang garantiya nito ay ang pagbili ng Panginoong Kristo Jesus kasama ang ating mga katawan. At para saan ito, mga kapatid? For eternity. Sabi ni Apostol Pablo, ngayon, sa presenting kalagayan, may kasiraan, may kamatayan. Pero ang mga katawang ito, kung buhay tayong madatnan, idadamit ang incorruptible, ang immortal na katawan. At kung tayo'y dadatnan na nangatulog na kay Kristo, babangunin ang mga katawang ito, mga kapatid. Ganun kahalaga ang ating mga katawan na hindi lang sa pagbayad at kahit pagbangon ito in a glorious body, meron tayong pag-asa at buhay na pag-asa sa bagay na yan, mga kapatid. That's how it means, what it means of being bought for a price. Maalala ko rin ang salita ni Apostol Pablo. Of course, ang ating mga katawan ay may kasiraan, mortal, corruptible, dying, perishing, 2 Corinthians chapter 3. Pero hindi rin maikukumpara ang eternal weight of glory na naghintay nito, mga kapatid. Hindi maikukumpara ang meron tayo sa glorious body na inihanda ng Panginoon. If we will be raised from the dead, kung tayo nangatulog na kay Kristo, or in the twinkling of an eye, sa body change. Just because we have been bought
for a price, mga kapatid. Isang napakainam na pag-asa para sa ating mga katawan, sickly, dying, perishing. Kung walang pag-asa na ganon, then pare-pareho na rin tayong sa hukay pupunta. Pero kung pare-pareho naman din tayong sa hukay pupunta, or pare-pareho tayong madadat ng buhay, ang katawang ito ay may buhay na pag-asa. At yun ay ang pagkabuhay na maguli, body change, or the resurrection power ng ating Panginoong Kristo Jesus na siyang bumili sa ating mga katawan. Ganon kahalaga ang pagbili ng Panginoon sa ating mga katawan. And lastly, sa conclusion ng verse 20, ay walang iba kundi sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Check natin ang ating pagdadala sa ating mga katawan, mga kapatid. From verses 12 to 20, 6 times or 8 times, binanggit ang body ni Apostol Pablo, which means ang katawan, ang keyword sa mga talatang ito. Binili tayo ng may halaga, hindi na tayo ang master or anumang bagay, kahit sino pa man, ang may pagmamayari at may authority sa ating mga pangatawan, kundi ang Panginoon. At higit sa lahat, everything we do sa ating mga katawan, whether we eat, we drink, we sleep, we rest, we work, tanungin natin, ang Diyos ba ay naluluwalhati? Whether we eat, we drink, do it for the glory of God. Whether we work, tingnan natin, check natin kung ating mga pagpapagal, pag-overtime, pagtatrabaho, naluluwalhati pa ba ang Panginoon? Amen? Dahil ang ating mga katawan at ang purpose ng pagbili ng ating mga katawan, mga kapatid, is that we should glorify. Active, imperative. It's a command, mga kapatid. Hindi lang tayo, Panginoon, siguro naman, naluwalhati ka sa aking katawan. Well, ang daming paraan na maluluwalhati ang Diyos kahit sa ating mga sickly, dying, perishing na mga katawan. Marami kang maririnig ng mga testimonies. Kahit hindi kaya, kahit pagod na ang katawan, pumunta pa rin sa gawain ng Panginoon. Why? Binili ang katawang ito at dapat ang Diyos ang maluwalhati. Yan ang ating teksto. Yan ang ultimate na purpose at conclusion ng ating text. That God should be glorified in our bodies. Sabi nga ni Apostol Pablo sa pagtatapos ko, mga kapatid, whether we are awake, we are in this body, we are at home in this body or not, it should be our greatest ambition that we should be pleasing Him who bought us for a price. Hallelujah. Tandaan natin, angkinin natin, tanggapin natin na isang napakalaking privilege na ang bumili sa atin ay siyang provider natin, siyang guide natin, siyang ama natin. Hallelujah! Nung sumigaw ang kanyang justice, bayaran mo to, bilang ama, siyang nagbigay ng pambayad, siyang gumawa ng pambayad at siyang nagbayad. Ganyan kahalaga ka sa harap ng Diyos, mga kapatid. Ganyan kahalaga ang ating soul and body sa harapan ng Panginoon. And we should be pleasing, we should be glorifying God in our bodies. Sa ibang teksto, kasama pa nga ang soul part ng ating body. Let us glorify God in our spirit and our bodies, which is His. Can we say amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. In sickness and in health, glorify God in our bodies. May pamasahe, wala. Isang beses na lang kumain. Oh my. Death is not the last thing. Death is not hindi siya ang may last word. Ang may last word sa ating mga katawan ay ang Diyos. At ang last word ng Diyos sa ating mga katawan ay pagkabuhay na maguli or body change. Hindi kamatayan. Blessing na sa ating mga Kristiyano ang kamatayan, mga kapatid, ng ating mga katawan. Amen? Ang may last na salita, may final word sa ating mga katawan ay ang Diyos at napakaganda na kanyang final word para sa ating mga bodies. Sickly man, perishing man, sabi niya, hindi maikukumpara ang eternal weight of glory na naghihintay sa ating mga katawan, mga kapatid. Therefore, hallelujah, sabi ng ating mga salata, the conclusion is, glorify God. Active command. Wala nang lalamya-lamyang katawan. Kahit malamya pa ang ating mga katawan. Para lang maluwalhati ang Diyos na siyang bumili sa atin ng may halaga. Maaari bang palakpakan natin ang Panginoon? Tayo magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Tinataas ko ang salita ng Panginoon at Panginoon sa gabing ito sa maikling paalala sa atin
Ang ating awit, wag lang focus natin sa inward part ng ating pagkatao. Hindi pati ang ating mga katawan, dalhin natin sa pagluluwalhati natin sa Diyos. May karamdaman man, ang tunay na binili ng may halaga na mga katawan ay babalik at ibabalik pa rin sa Panginoon ang pagluluwalhati. May pangailangan man sa gutom, sa hirap at ginhawa, sa gutom o meron. Sabi ni Apostol Pablo, I have found the secret. I am contented with what my body has, and my body was purchased, ransomed with a great price. Ang luluwalhatiin ko ang Diyos sa aking katawan. Paul and Silas, ang kanilang mga katawan ay nasa isang sitwasyon na talagang sabihin mong mahirap, kung hirap ang pag-usapan, and yet walang nakakapigil sa katawan nila upang ihandog sa Diyos, ialay sa Diyos, magiging pleasing sa harapan ng Diyos, umawit sa Diyos. Sinabi niya pa sa kanyang mga salita at sulat, therefore I take joy in my infirmities, in my weaknesses. Ang hindi kaya na ating mga katawan, makaramdaman, makakulangan, buo ang ating mga katawan, buo ang ating mga mata, buo ang ating mga five senses. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kasama ang inward parts, with all our strength, ay sambahin din natin ang ating Diyos. Of course, ang strength na yun ay tumutukoy na physically dahil tapos nang enumerate ng Panginoon ang inward parts. This is mind, soul, spirit, and then with all our strength. Nakakabless ang mga taong walang kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon. Of course, meron tayo diyan. Hindi walang kapaguran sa negosyo at trabaho, kundi walang kapaguran ang mga katawan sa paglilingkod sa Panginoon. We are blessed sa ating mahal na pastor, kahit pa sa mga weaknesses sa katawan, sa inyo na may mga karamdaman, mga mahina, sabihin, mahina talaga katawan ko, brother. And yet, naalala natin, binili pala itong katawan ko na to sa mataas na halaga. Bakit hindi ko kayang ibalik ito sa Diyos ng buo rin? Hallelujah! Binili tayo ng buo, soul and body. Ibalik rin natin sa Diyos ang pinakamataas na pagsamba araw-araw. Hindi lamang sa tahalang ito, dahil siya ay bumili sa atin ng buo at hindi tingi. Sa mataas na halaga, kapatid, at sa pinakamataas ding pagsamba, ating ibalik sa Diyos ang buong pagkatao, bodies and soul. Let's give Him praise. Let's give Him glory. Hallelujah. And let's worship Him with our souls and bodies. May mga kamay tayo, part ng ating bodies. Instruments na ito ng katwiran at kabanalan, pagmamayari na ito ng Panginoon. Mari ba nating ibalik ito sa Panginoon? Bakit mahirapan tayong pumalakpak? Bakit mahirapan tayong sumigaw? With all our five senses, sa glorified body, buong senses, ibabalik ng Panginoon, i-restore ng Panginoon. Ang sabi nga natin, pastor, ang mamahina nating inward parts, hallelujah, sa glorious body, ibabalik, i-restore yan ng Panginoon. Yan ang pag-asa, yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Can we sing praise with our lips? Huwag yung, maawit naman ako sa isip eh. No, let's use our bodies. Let's use our vocal cords. Bago tayo mawala ng boses, bago mamamaos, dapat, Panginoon, namaos ako dahil sa kasisigaw ko ng hallelujah at praise the Lord. Hallelujah. Church, let's sing this song to be pleasing you. Lord, I want to live to please you. Hindi lang soul part, kundi body part. Before you to remove. Make of me objects of mercy fit for honor of the Lord who bought us. Hallelujah. Let's sing the chorus, church. To be pleasing you. Make it our ambition to
be pleasing Him. I really wanna do. To be pleasing You. Pleasing You. Oh, this is all I really wanna do. Nasaan sa second verse? Lord, that's our heart part. That's our soul part. All thee against You. Hallelujah. Purify my heart, my body. Lord, make our bodies living sacrifices. Make our bodies instruments of righteousness and holiness. Make our bodies instruments of worship. Make our bodies, hallelujah, instruments of Your glory. Vessels of Your Holy Spirit. Oh, pleasing You. This is all I really wanna do. To be pleasing You. Pleasing You. Oh, this is all I really want to do. Verse 1, please. Lord, my life. Can we consecrate our souls and bodies tonight? Maaari ba nating i-reconsecrate ang ating mga katawan at kaluluwa sa Diyos? We have been objects of His mercies. Hallelujah! He paid the ransom for justice, and we have received mercies. Hallelujah! So be pleasing Him. Be pleasing to Him. Lord, help me be pleasing to You. Lord, I want to be pleasing You. Lord, let my body be pleasing You. Lord, let my heart be pleasing You. Hallelujah. 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 To be pleasing You. Pleasing You. Oh, this is all I read. Chorus. Let's sing the chorus. Hallelujah. To be pleasing. Be pleasing You. Pleasing You. This is all I really wanna do. To be pleasing You. Pleasing You. This is all I really want to do. This is all. This is all I really want to do. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God who bought us for a price. Glory to God who bought our souls and bodies with a ransom of His life, brothers and sisters. I've been blessed sa mga taong ipinaglingkod ang buhay. Sabihin man natin sa kapwa minister, sabihin man sa inyong pastor, ipinagmaneho niyo ang inyong pastor, pagod kayo pareho. Pero that's worship through your bodies. In-appreciate ko ang ating mga cleaners sa church, using your bodies. Napapagod kayo. Huwag niyo isipin na kayo na lang palagi. That's worship. Just think na, Panginoon, katawan na ito ay hindi akin. Kahit sa paglilinis ng sanctuary, ay ipaglilingkod ko ang katawan na ito. If this is the least thing or the best thing we can do it, church. Ang pagbisita sa mga kapatiran, katawan ang nagagamit. Do it as a service. That our Lord ay mag-glorify, maluwalhati sa ating mga katawan. Huwag lang sa panahong, Panginoon, may karamdaman ako, pero niluluwalhati kita sa anumang bagay. In everything we do, let's do it with our bodies, glorifying
our Lord Jesus Christ. Can we shout, praise the Lord, brothers and sisters? Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you so much for your simple words. Thank you so much for your simple reminders. Thank you for letting us know that you have prized us by giving us your life. May we, O Lord, may we, nawa, di namin ipagkait ang aming mga katawan na may paglingkod sa iyong ikaluluwalhati, sa iyong ikakarangal. Patawarin mo kami sa pagkakait ng aming kalakasan. Patawarin mo kami sa pag-misuse, pag-abuse sa aming mga katawan, sa mga non-profitable things kahit pa sabihing permissible. Forgive us, Lord, and thank you for your patience. Malapit na ang redemption of our vile bodies. Malapit ka nang bumalik sa mga buhay na madatatnan ay body change. At kung sa hukay man kami, Panginoon, bago ang iyong pagbabalik, ay ang glorious resurrection. Pare-pareho kaming may pangakong resurrection body, glorious body. Thank you so much, Lord, na ang pangakatawan na ito ay para sa iyo at para sa iyo lamang. Tulungan mo din akong patuloy kong may paglingkod ang katawan na ito, Panginoon. Help me na ang katawan na ito ay magiging instrument of holiness and righteousness. No more for any sinfulness and lasciviousness, kundi for your holiness and righteousness. Ang mga katawan namin ay members, sabi pa ng Apostol Pablo, members of Christ. Ang buong senses ng aming physical ay para at para sa iyo din, Panginoon. We worship you with our spirit and soul, but we also glorify and worship you with our body. So Lord Jesus, to your name be all glory and praise. Can we say amen, church? Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.